Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Nerissa. Bueno, basahin na natin ang liham ni Nerissa. Dear Kuya Peles, matagal na rin po akong nakikinig sa inyong programa sa radyo. At tuwing hapon kuya, lagi po akong nakaabang sa inyo dahil may mga napupulot din akong aral sa buhay sa mga isinasatulan ninyo na padala ng mga sukit ninyong tagapakinig na kagaya ko. Ako nga po pala kuya, si Nerissa. At isa pa po akong dalaga. At 27 taong gulang. Isa na akong disgrasyada kuya at may isang anak na siya kung dahilan kung bakit po ako lumiham sa inyo at hihingi ng payo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagsimula ang lahat. Kuya Peles. Masaya ko ngayon, Nerissa. Baka lulukuhin mo lang ako, ha? Asahan mo naman. Mahal na mahal kita. Mamahalin kita habang buhay, Nerissa. Sana nga, hindi ka magbago, Paulo. Pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan kahit kailan. Ang mabuti siguro, sabihin na natin kay inay ang tungkol sa relasyon nating Nako, dalawa. Huwag mo na. Oh, bakit? Bakit ka natatakot? Hindi naman sa natatakot ako. Saka na lang siguro pagka nagkaipon na ako. O sige, kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Nerissa, may pupuntahan ka ba bukas? Bakit mo natanong? Wala. Kain lang tayo sa labas. Kung pwede. Sige pa, basta ikaw ang bahala sa akin eh. Siyempre. Ako yung lalaki. Ako yung bahala sa'yo. Anong oras ba? Basta text na lang kita kung anong oras, ha? Pero, wag sa umaga Ha? Kasi marami pa akong ginagawa sa ganyang oras. Okay lang. Kahit hapon, okay lang sa akin yun. Sige, malis ka na. May gagawin pa kasi ako eh. Baka magalit si inay. Sige. Paano? Nagpapaalam na ako, ha? Wala bang kahit isang kiss dyan? Sira, baka makita ka ni inay. Sige na, umalis ka na. Biro lang. Pare, kaya na ba ni Nerissa? Oo, pare. Kami na. Ang swerte mo naman. Alam mo, ang daming nanliligaw dyan. Ako pa. Sanay na tayo dyan, pare. Hindi ako paunahan dyan. Di ba pare, ang sungit ng nanay, no? Pare, diskarte lang yan. Meron bang ginawa mo? Ba't ang bilis mong napasagot si Nerissa? Siyempre, kapag may pinuntahan yung nanay niya, saka naman ko dadalaw sa kanya. Di masusolo ko siya. At madidiskartihan, yun lang yun. Iba ka talaga pare, pag chicks ang pinag-uusapan. Natural. Konting bulatis lang yan, pare. Madaling bibigay yung babae. Ikaw ayaw mong gayahin ako Oo nga, gagayahin ko nga ang style mong yan. Huwag na. Baka mapikot ka pa. Bakit ikaw? Marami ka nang naging chicks, di ka pa napibikot hanggang ngayon. Paano? Marunong tayo dyan Sabihin mo, hindi mo pa oras, kaya di ka pa nahuhuli. Sa bagay, kung oras ko na, wala na akong magagawa.
Teresa, anak, mag-ingat ka sa mga lalaki na nanliligaw sa'yo, ha? Ha? Anong ibig niyong sabihin, inay? Maraming manluloko ngayon. Huwag kayong mag-alala. Hindi oobrang mga lalaking yan sa akin. Sana nga. Kayo ba ni Itay nun, inay? Matagal ba kayong nagligawan? Ang tagal bago ko sinagot ang itay mo. Ah, ganun ba? Oo. Bakit mo naman naitanong? Wala naman po. Natanong ko lang sa inyo. Ang mga kabataan ngayon, naku, mapupusok. May mga maagang nabubuntes. Hindi naman po, inay. Anong hindi na sinasabi mo? Di ba yung kapitbahay natin na si Andrea nabuntes ng boyfriend niya? Ayun, iniwanan. Kaya ikaw, piliin mo ang lalaking manliligaw sa'yo. Ano ba itong nagawa natin, Paulo? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan. Natatakot ako eh. Baka malaman ni Itay yung nangyari sa atin. Maniwala sa akin. Paninindigan kita, Teresa. Sana sabihin mo na sa mga magulang mo na may nangyari na sa atin. Oo, sasabihin ko rin. Kumukuha lang ako ng tiyempo eh. Huwag kang mag-alala. Paano kung ayaw ka pa nilang mag-asawa? Nasa usutong kulong naman ako eh. Sana, sa lalong madaling panahon, magpakasal na tayo. Kaya mo. Pag uwi ko sa bahay mamaya, kakausapin ko na si Itay. Tungkol Alam dyan. mo, hindi ko alam ang aking gagawin kung sakaling mawala ka sa buhay ko. Teka, ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Paano kasi? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Hindi ako mawawala sa'yo. Tandaan mo yan. Mahal na mahal din kita. Alam mo, para sabihin ko sa'yo ha, marami akong maniligaw. Hmm. Pero ikaw lang ang pinagkatiwalaan ko. Susuklian ko yung tiwala mong yan sa akin. Totoo yan. Oo. Ikaw lang ang babaeng ihaharap ko sa altar. Tandaan mo yan. Tatlong buwan, kuya, na hindi na nagpakita sa akin si Paulo. At hanggang ngayon, galit na galit ang aking ina sa akin sapagkat hindi ko na naitago, kuya, nabuntis ako. Nawalang lahat ang mga matatabis na pangako ni Paulo. Minsan, kuya, ay Ayan! Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Inay, patawarin niyo ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi ba't lagi kitang pinaaalalahanan? Di naman ako nagkulang ng pangaral sa iyo. Pero bakit ginawa mo pa rin? Patawad po, inay. Ang akala ko kasi matinong lalaki si Paulo. Ang daming naluloko sa maling akala. Ngayon, paano ka na? Bisit ang lalaking yun, inay. Huwag naman siyang magpapakita sa akin. Kinasusuklaman ko siya. Ano pa nga bang magagawa natin? Nandyan na yan. Ituloy mo na yan ang pagbubuntis mo. Pero sinong tatay yung ama niya, inay? Sino? Nakakaya na ako niyan. Aba, tiisin mo. Kasalanan mo yan. Kung hindi ka sana nagpadalos-dalos, ay di sana hindi mangyayari sa iyo yan. Hindi ko naman alam kasi na manluloko ang lalaking yun, inay. Sana. Maging aral na sa iyo ang nangyaring yan. Sana.
Risa. Kung papayag ka lang sana. Ako na ang tatayong ama ng magiging anak mo. Di ba? Magkaibigan kayong dalawa ni Paulo. Imposible na hindi mo alam ang kinaroroonan niya. Ang tarantadong yun. Oo nga't magkaibigan kami. Pero hindi ko naman hawak ang pag-iisip niya. Akala mo kung sinong santo kung magsalita. Yun pala, demonyo. Risa, kaya kong panindigan ang batang yan. Ako na lang ang tatayong ama. Hindi. Iluluwal ko ang batang ito nang walang ama. Kaya ko siyang buhayin na mag-isa. Pero mahihirapan ka. May trabaho naman ako. Hindi ko kayo pababayaang mag-ina. At ituturing kong parang tunay na anak ng batang yan. Hindi! Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Kaya kong buhayin ang magiging anak ko na mag-isa. Naintindihan mo, ha? Anak, ano bang sabi sa'yo ni Rodel? Anong pinag-usapan ninyo? Gusto niyang panagutan ng batang nasa sinapupunan ko, inay. Oh, yun naman pala eh. Mabait naman si Rodel at mayroon naman siyang stable na trabaho. Inay, hindi ko kailangan ang awa niya. Kaya kong buhayin mag-isa ang anak ko. Pero mahihirapan ka, anak. At isa pa, ayaw mo yan. May tatawaging ama ang anak mo. Sinabi ko naman sa inyo, inay. Kaya kong palakihin na mag-isa ang magiging anak ko. Hindi ko kailangan ang tulong ng ibang tao. Ang sakin lang naman, anak, para may katuwang ka sa pagpapalaki sa bata. Alam mo naman na matanda na rin ako. Ang kulit niyo naman, ano? Diba sinabi ko na sa inyo na hindi ko kailangan ang tulong ng ibang tao? Naintindihan niyo ba, ha, inay? Lalaki ang anak mo ni Risa at ang lusog. Ilayo niyo ang batang yan, inay. Ayokong makita ang batang yan. Ayoko. Anak, bakit ka ganyan? Anak mo ito. Kahit na, ayoko siyang makita. Anak mo ito. Bakit ba ayaw mo siyang makita, ha? Kinasusuklaman ko ang batang yan. Kinasusuklaman ko. Anak, ano ka ba? Dugot laman mo siya. Demonyo ang ama niya, inay. Demonyo. Walang kinalaman ang anak mo sa kasalanan ng ama niya. Kahit na, pag nakikita ko siya, naalala ko lang ang tatay niya. Kaya layo Ang akala ko ba alagaan mo siya at palalakihin na mag-isa? Noon yun. Pero nagbago ng isip ko. Kayo nang bahala dyan sa batang yan, inay. Kayo na. Ano ba naman ang batang ito? Sinong kikilalaning ina nito? Di ampunin niyo siya para may kilalaning ina. Di sana. Pumayag ka na noon nung inalok ka ng kasal ni Rodel at nahandang tumayo bilang ama ng bata. Kinasusuklaman ko ang mga lalaki, inay. Lahat sila pare-pareho. Walang matino sa kanila. Mga manloloko. Biglang nagbago ang tingin ko nang iluwal ko ang aking anak kuya. Nasusuklam ako na parang nakikita ko ang mukha ng kanyang ama. Lumalaki na ang aking anak kuya pero talagang wala akong nakikita ang pagmamahal sa kanya. Inalok ako noon nung buntis pa ako na pakakasalan ni Rodel. Pero wala naman akong pagmamahal sa kanya. Gusto niyang tumayo bilang ama ng bata.
Pero hindi ako pumayag. Ngayon, kuya, ay 3 taon na ang aking anak. Pero ni katiting kuya, wala akong nararamdaman na pagmamahal sa kanya. Lalo akong nasusuklam dahil naaalala ko ang mga matatamis na pangako ng kanyang ama noong kami pa. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Tama po ba na hindi ko maipadama sa aking anak ang pagmamahal ng isang ina? Sana po, kuya, mapayuhan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Nerissa. Alam mo, Nerissa, mas masahol ka pa sa hayop yata. Ha? Dugot laman mo yan. Eh, wala kang pinag-iba sa hayop kung ganyan. Ha? Ano bang kasalanan ng batang yan? Sa kanyang ama? O sa'yo? Walang kinalaman yan. Kung kinasusuklaman mo ang kanyang ama, abay, wag mo namang idamay yung anak mo. Eh, lalaki pa naman yan. Malay mo, paglaki mo. Abay, siya yung giginhawa o giginhawang buhay ninyo dahil dyan. Napakaswerte ng mga anak na walang tumatayong ama. Tandaan mo yan, Nerissa. Hindi porque kinasusuklaman mo yung ama niyan, dadamay mo na yung anak mo. Bay, mahiya ka naman sa sarili mo. Noong kayo pa ni Paulo, abay, ang saya-saya ninyo. Kaya nga nabuo yan dahil sa inyong dalawa ni Paulo. Nagpakaligaya kayo. Pero dahil lamang sa pangako na hindi natupad ni Paulo, abay, ganyan na yung nangyari. Pati anak mo, idinamay mo. Lumalaki na yung anak mo, Nerissa. Huwag mong ipakita na wala kang pagmamahal sa kanya. Mahalin mo yung anak mo. Dugot laman mo yan. Kinakaya mo na kasuklaman. Hanggang ngayon ba, nandyan pa rin sa puso mo ang hinanakit, galit kay Paulo? Nerissa, subukan mo kayang magpatawad. Napakasarap magpatawad. Yung kinikimkim mong galit na yan, alisin mo yan. Makikita mo, kapag pinakabalan mo, galit na yan, o hinanakit na yan, makikita mo gagaan ang buhay mo. Ngayon ka kailangan ng anak mo. Abay, 3 taon na yan. May isip na yan. Pagkatapos, ganyan ang ginagawa mo, parang baliwala yung anak mo. Malapit na mag-aaral yan. Ngayon mo ipakita at bumawi ka sa anak mo, Nerissa. Nang sa ganun, ay lumaki siya na may takot at respeto sa iyo. Napaka ganda na kayong mag-ina. Magsimba kayo, kasama mo siya, kasama yung nanay mo. Huwag mo lang isipin yung lalaking ama niyan. Dahil kapag iniisip mo si Paulo, lalo mo lang kasusuklaman yung anak mo. Pakawalan mo na. Yung lalaking hindi naman sa'yo. May nagmamahal sa'yo eh. Hindi mo lang alam, nandyan si Rodel na may pagmamahal sa'yo na matagal na siguro niyang tinatago. Ngayon, nilabas niya. Inalok ka pa ng kasal. Bakit hindi mo siya matanggap? O alam ko, hindi mo siya mahal, pero napag-aaralan naman yung pagmamahal eh. Hindi ba? Pero sa ngayon, huwag mong kasuklaman yung anak mo.
unti-unti ipakita mo sa kanya na mahal mo siya. Ipakita mo, ngayon ka bumawi. Para nang sa ganun, lumaki yung anak mo na respetuhin ka. Naintindihan mo ba ako, Nerissa? Bueno, iyan na lamang sigurong masasabi ko sa'yo at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Ano mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.